Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, reading natin to for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makukuha lahat yung energy ng Water Sign sa mundo, guys. Kung hindi ko makuha yun sa'yo, okay lang yun. May mga next reading pa naman. Kung gusto mo, check mo na lang yung ating mga videos sa ating channel. So, maaaring nandun yung reading para sa'yo kung hindi ka makarelate dito. Or, pwede ka magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Ilalagay ko dyan sa description box yung Facebook page ko, guys. Kung gusto mong magpa-personal reading sa akin, astrological reading yung available sa akin. So, kung gusto mo, dyan na lang sa description box ko ilalagay. Kung gusto mag-inquire. Okay. Kasi dun sa email address, guys, dun sa mga nag-email sa akin, hindi ko siya ma-access. Nagkaka-problem ako sa aking email, guys, na ibinigay noon kapag may personal reading. Anyway, let's start. Ayan, by the way ha, sa ayaw ng ganitong klaseng setup, pwede po kayo mag-next video. Okay? Kasi yung iba gusto nila card yung makita nila. Kung gusto nyo po ng ganun, maghanap na lang po kayo ng ibang video na ganun. Kasi ako gagawin ko po yung video according sa gusto kong gawain. So, kung ayaw nyo, bahala po kayo. The Lovers, this is in reverse. Itong particular deck na to, binabasa ko siya ng reversal. Meron siya reversal. So, nakikita natin yung stress mo pagdating sa iyong I don't know kung yung iba sa inyo, you could be stressed sa person na like pwedeng may partnership sa inyo. Maybe you do have here 10 of Cups. So this is like family. Like pwedeng stress na may kinalaman sa family related na issue. Or yung iba, maybe you're already married in a relationship tapos na-stress ka sa taong to. Yan. I feel like you're dreaming of something or may mga gusto kang mangyari sa buhay mo pero parang you're stuck with this person. Wala kang magawa. So, nakikita natin yung inis mo dyan. Might be may mga bagay na iniiwasan ka or vice versa. Pwedeng siya may iniwasan siya sa'yo sa connection ninyo na nagiging dahilan kung bakit parang na-frustrate ka, naiinis ka sa person na ito. Maybe may mga question or may mga tanong na hindi sinasagot and so on and so forth. So, dahil doon, hindi lahat magre-relate dito sa reading na to. Pwede rin namang vice versa. So, kukunin naman natin yung person na nakakonect mo. Sino tong person na ito? The Devil is here. The Chariot, Cancer energy. Ayan, nakita tayo dito ng Ten of Swords and the Devil. Well, this is Capricorn energy with the Devil. Virgo, Cancer is also here. So, nakikita natin na parang nainis ka sa person na to, pwedeng gusto mo nang i-end. Or pwedeng yung iba, this could be an ex, pwedeng nag-end na yung sa inyo. Yung iba, nandun pa lang yung kagustuhan. Kasi with the Devil, pwedeng masyado kanyang minamanipula eh. Etong person na to, parang laging siya yung gustong masunod or pwedeng nagagawa niya ng paraan para mapasunod ka niya. And then, with the Ten of Swords, parang maigi pa nang i-end na lang. Or kung nag-end na yung sa inyo, I feel like pwedeng may usapin pa rin sa inyo na hindi pa nag-e-end. Yung parang dapat pag-usapan kasi there's unfinished business pa sa inyong dalawa ng person na ito. And I feel like wala kang magawa. Parang kasi laging siya yung nasusunod eh. Okay? And itong person na to, nagagawa niya ng paraan na parang napapaikot ka niya. Ganun. If this is a relationship na hindi ka pa nakakaalis,
might be hindi ka makaalis kasi pwedeng may partnership or kailangan mo pa tong person na to. Pero pagdating sa love, wala na. So, yung iba naman, kung walang relasyon, pwedeng, kung tapos na yung relationship, maybe hindi pa, may kailangan pa kayong pag-usapan. Pero, part of you is, parang ayaw mong makipag-usap kasi nga ganun siya. Ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? Yeah. Dalawa kasi yung energy na nakuha ko, yung iba kasi hindi pa talaga nakakaalis sa situation. So, yung hindi pa nakakaalis sa sitwasyon, nakikita natin nalulungkot ka, nasasaktan ka kasi might be itong person na to is parang wala kang power sa kanya. Parang, yun nga, laging siya yung nasusunod, siya yung, the person na parang nagdidikta sa'yo ng etc. etc. So, ito yung nagiging dahilan kung bakit parang there's a lot of frustration nakakainis. Parang gano'n. Parang wala ka magawa. So, nalulungkot ka na lang, nasasaktan ka na lang. Parang ano ba tong pinasok ko? Ano ba tong person na pinatulan ko? Parang gano'n. So, honestly, doon naman sa mga nakaalis na sa situation, nakikita natin hindi ka pa talaga totally nakaka-move on para doon sa nakaalis na sa situation. With the 7 of Wands, pinipilit mo lang. Kasi wala ka naman choice Kumbaga wala na yung tao. Ang kailangan mo na lang gawin is mag-focus sa mga challenges sa buhay mo ngayon. Pwedeng there's struggle, there's competition sa connection mo sa kanya. So, some of you pwedeng may involvement ng other person sa situation, or kung hindi man, might be I feel like tinatry mo na lang depensahan yung sarili mo. Okay? So, kahit nakakita pa ako ng kahinaan sa'yo, pwedeng ayaw mo ipakita itong kahinaan na to dito sa taong ito. So, ano yung emotion ng person na to para sa'yo? For the sign of water sign. Bottom of the deck, not bottom of the deck. Yung unang lumabas is a Knight of Cups and it is in reverse. Para to dun sa magkakakonect pa, karelasyon mo pa yung taong to, no? So, napaka-manipulative nga niya, no? Na kayang-kaya kanyang manipulahin. And pwedeng feeling niya hindi ka nagiging totoo or truthful sa kanya. Feeling niya ikaw yung nagsisinungaling or may ginagawang kalokohan o so on and so forth. And then, pwedeng hindi siya nagtitiwala sa'yo, tapos wala ka rin tiwala sa kanya. Yung iba meron naman, but yung iba wala. Majority wala. And nakikita natin dito is that hindi enough yung love sa connection na ito. Diba? Yung iba, kung nagkaroon na kayo ng separation, nakikita nating message for you, you do have your Cancer energy, nag-iisip-isip din siya kasi parang nasasayangan siya. Kung may mga bagay na ibibigay siya sa'yo, parang nasasayangan siya. Kung ibibigay niya sa'yo, parang nanghihinayang siya. I don't know, maybe yung iba kasi may kinalaman sa child or anak yun. Pero hindi para sa lahat. But some of you, pwedeng may kinalaman sa child. Pero kahit may kinalaman sa child with the Page of Pentacles, yung parang yung money na dapat pa talaga para sa bata, parang nanghihinayang pa rin siya. Parang hindi niya pa rin gustong ibigay or ayaw niyang ibigay. Parang gano'n. Pwedeng kasi may mga nagdidikta din sa kanya with the Emperor. This is Aries energy. Maybe a father or, a father figure. Babae man or lalaki. It doesn't matter. But I can see pwedeng may nagmamanipulate din sa person na to over, dun sa usapin na yun. What will happen in the future for the both of you? In the near future para sa inyong dalawa. For the sign of water sign. Hindi to para sa lahat, guys. Inuulit-ulit ko lang. Tsaka yung iba, may mga nagko-comment, guys, gusto nila yung card makita. Sabi ko, ulitin ko lang. Huwag niyong gawin yan sa channel ko. Ako yung masusunod dito
Wala lang po. Okay? So, Three of Pentacles, growth pagdating sa pera, finances, priority. Ang nakikita natin, priority mo to. So, ituloy-tuloy mo lang yan. May growth ka pagdating sa pera. And you do have here the 10 of, sorry, this is not the 10, but this is the Wheel of Fortune. And also, nakikita rin natin yung number 10 dito. Ayan, number 10. This is Jupiter energy. So, Jupiter, yeah. You know, this is expansion, growth para sa'yo. And hindi ka nag-grow sa taong ito eh. 'Di ba? Whether this is past or may relationship pa kayo ngayon, hindi ka nag-grow sa kanya. What you want in your life is growth. Okay? Maa-achieve mo yon kung ikaw mismo ang gagawa ng pagbabago sa sitwasyon mo, sa connection mo, at sa taong ito. Okay? If this is a past person, I mean, hindi mo na siya kailangan. Mag-focus ka na lang sa work mo, sa career mo. Mag-focus ka na lang sa maa-achieve mo pa sa buhay mo, which is, there's a high chance na hindi mo na-achieve ito noon dahil din sa kanya. Walang growth na nangyayari sa'yo pag nandyan siya. So, I mean, if ever na nandyan pa itong taong ito sa buhay mo, napakamalaso naman. Like that, 'di ba? Yung swerte, hindi ko nakikita dadating sa'yo hanggat nandyan ka sa taong nagbibigay ng malas sa buhay mo. At bakit? Kasi siya nagbibigay ng negativity, stress sa'yo, at saka this person, hindi ko gusto yung energy niya. Masyado siyang manipulative, narcissist. Okay? Mali niya, alam mo yon, pag sinabi nating narcissist kasi, mali na niya, pero ginagawang mali mo pa rin. Alam mo yon, or something na may ginawa kang tama, or something na may binigay ka, or whatever, na pwedeng pabor para sa kanya, pero para sa kanya, ang nakikita niya yung mali doon. And hindi niya na-appreciate yung mga bagay na ginagawa mo. So, bakit ka mag-i-stay sa isang taong ganun, diba? So, ang advice sa'yo is to just leave the situation, be the King of Pentacles. King of Pentacles, ito yung gusto mo. At ito yung dapat mong gustuhin. Ito ka. And I can see help na dadating sa'yo. Mabait ka kasing tao, maayos kang tao, May mga taong tutulong sa'yo, and ito yung mas deserving sa buhay mo, like maybe friends or mga tao na mas dapat mong pinagtutuunan ng atensyon, ng pansin. Itong taong to, alamin natin yung future niya. You do have here the Four of Pentacles and the Seven of Swords. Okay. Nakakita rin tayo na pag-iwas, pag-alis dito sa taong to. So, just in case na ikaw ay like lalayo sa kanya, lalayo din siya sa'yo. Diba? And, magpo-focus siya sa sarili niya. The Empress is here. But, may mga pangit na choice kasi siyang ginawa sa buhay niya na parang nagiging dahilan kung bakit nagiging ganyan kayo. Parang ganun. Kasi may mga mali siyang desisyon na ginawa. And, hindi ka masaya, hindi siya masaya sa relasyon na to, mas maganda pang i-end na lang kung ganito lang din. 'Di ba? Magiging magulo at hindi magiging masaya kung ipipilit yung pagsasama nyo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.